Ako si Ramil, 27 anyos, taga Caloocan City. Matagal ko nang gustong kalimutan ang gabing yon. Pero tuwing nakakasakay ako ng bus, hindi ko maiwasang maalala. At sa tuwing naiisip ko, nanlalamig ang katawan ko. Dahil alam kong hindi yun guni-guni lang. Gabi ng Martes, alas 11 na ng gabi. Late na ako nakalabas ng trabaho. Sa monumento ako nag-aabang na masasakyan papuntang Bulacan. Wala ng jeep, wala ng UB. At ang natira lang ay isang provincial bus na halos wala ng pasahero. Nakapark ito sa tabi. Bukas ang ilaw sa loob. Pero medyo mahina. Parang malapit ng mapundi. Sumakay ako agad. Pag-akyat ko, bumungad sa akin ang kakaibang katahimikan. Wala pang 10 pasahero sa loob. Lahat sila nakayuko o nakatingin sa labas ng bintana. Parang walang interes sa paligid. Hindi ko pinansin. Pagod na ako. Gusto ko na lang umuwi. Kaya umupo ako sa gitnang bahagi ng bus, malapit sa bintana. Pag-andar namin, sumipol ang hangin sa labas. Ang kalsada ay madilim. Halos walang poste ng ilaw. Habang umaandar kami sa NLEX, biglang bumuhos ang ulan. Tumama sa bubong ng bus ang malakas na pagpatak ng ulan na lalong nagdagdag sa nakakapangilabot na katahimikan. Habang nagbibilang ako ng mga ilaw ng poste, napansin kong isa-isang bumababa ang mga pasahero sa bawat hintuan. Sa bawat pagbaba nila, hindi man lang sumasara ang pinto. Parang kusa itong nagbubukas at nagsasara kahit walang konduktor. Hanggang sa ako na lang ang natira. Ako at isang babaeng nakaupo sa bandang likuran. Nakayuko siya, mahaba ang buhok na parang basa at nakasuot ng puting damit. Hindi ko makita ang mukha niya. Sinubukan kong baliwalain. Pero habang tumatagal, pakiramdam ko nakatingin siya sa akin kahit nakayuko. Pinilit ko maging kalmado. Nagbukas ako ng cellphone para mag-text sa nanay ko. Pero wala akong signal. Sinubukan kong tumawag pero no service. Pagkatapos ng ilang minuto, napansin ko ang kakaibang bagay. Wala ng konduktor. Wala ring driver. Napasinghap ako. Tumayo ako at lumapit sa unahan. Pero nang silipin ko ang harapan ng bus, wala talagang tao. Ang manibela, gumagalaw mag-isa habang umaandar kami sa madilim na kalsada. Nanlamig ang kamay ko. Hindi ko alam kung anong gagawin. Humakbang ako paatras, dahan-dahan, at muling tumingin sa babae sa likod. Wala na siya sa upuan. Ang naiwan lang ay buhol-buhol na buhok na basa, nakakalat sa upuan, at mga bakas ng tubig sa sahig na papalapit sa akin. Bigla ko naramdaman ang malamig na hininga sa batok ko. Kasabay nito, may marahang boses na bumulong sa tenga ko. Dapat bumaba ka na bago mahuli ang lahat. Napatalan ako at napatakbo papuntang pinto. Pero sarado ito. Pilit kong hinahatak, sinisipa, pero ayaw bumukas. Nilingon ko ang likod. Wala pa rin ang babae. Pero nakita ko sa sahig ang basa at mahabang buhok. Gumagapang papunta sa akin. Sumigaw ako ng malakas, pero parang walang nakakarinig. Sinubukan kong pumunta sa unahan para lumabas sa harapan, pero biglang nawala ang daan. Oo, nawala. Hindi na siya kalsada, kundi parang mahabang madilim na lagusan na walang katapusan. Nasa sobrang takot ako nang biglang mamatay ang lahat ng ilaw sa loob ng bus, at ang tanging liwanag na lang ay mula sa kidlat sa labas. At bawat kidlat, may nakikita akong nakatayo sa likod ko, unti-unting lumalapit. Hanggang sa naramdaman ko ang malamig na kamay na humawak sa balikat ko. Paglingon ko, doon ko siya nakita ng malinaw. Maputla ang muka, wala ng mata, puro itim na butas. Basa ang buong katawan niya at may tali sa leeg na parang hinihila.
Bago ako makasigaw, hinila niya ako pabalik at ang huling naaalala ko, tumilapon ako papuntang kalsada. Nagising ako kinabukasan, basang-basa, nanginginig sa gilid ng highway. May mga driver ng truck na nakakita sa akin at tinulungan ako. Nang tinanong nila ako kung anong nangyari, sabi ko, may bus, iniwan ako. Pero nagkatinginan lang sila at sinabing, wala nang bumabiyahing bus dito ng gantong oras, mga 10 taon na. Ngayon, tuwing may naririnig akong kwento tungkol sa white lady sa NLEX, hindi na ako nagtatanong dahil alam kong hindi siya kwento lang. Nakasakay ako sa bus na yun at alam kong hindi siya huling beses lalabas. Nag-aantay lang siya ng susunod na pasahero. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Mira, 24 anyos, at 7 buwan ng buntis. Hindi ko makakalimutan ang gabing yun dahil muntik nang hindi makasama sa mundong ito ang anak ko. Gabi ng Biyernes, galing ako sa trabaho sa Pasig at pauwi ako ng Rizal. 11:00 na ng gabi, kaya wala nang halos jeep o taxi. May dumating na bus sa terminal, halos walang pasahero. Naisip ko, buti na lang, may biyahe pa. Pagpasok ko, nakita ko agad na 3 lang kaming sakay. Ako, isang babaeng medyo matanda na nasa bandang hulihan at isang lalaki sa dulo, nakaitim na jacket. Tahimik ang biyahe. Ang ilaw sa loob ng bus, nangingitim na parang may usok. Hawak ko ang tiyan ko. Inihimas-himas ko para kumalma ang bata. Bigla kong napansin na nakatingin sa akin ng lalaking nakaitim. Hindi siya kumukurap at ang ngiti niya sobrang weird. Iho, okay ka lang? Tanong ng matanda sa kanya. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan lang siyang ngumiti hanggang sa makita ko ang isang ngipin niya. Matutulis na parang pang-aso. Doon ako nagsimulang kabahan. Hinawakan ko ang tiyan ko ng mas mahigpit. Lumingon ako sa matanda at nakita kong nanginginig siya. Parang alam niya kung ano ang nangyayari. Biglang bumukas ang bibig ng lalaki at lumabas ang dila na parang pang-ahas. Naramdaman ko ang malamig na hangin nang sabihin niyang, buntis ka, no? Napaatras ako sa upuan. Tumayo ang matanda. Sinubukan siyang harangan, pero sa isang iglap lang, narinig ko ang malakas na kalabog at sigaw ng matanda. Nang tumingin ako, wala na siyang ulo. Hawak ng lalaki ang dugo ang ulo at nginangat-ngat ang laman na parang aso. Napasigaw ako at nagtatatakbo sa unahan ng bus, pero wala nang driver. Naririnig ko ang mga yabag niya, mabibigat at mabibilis. Sumilip ako at doon ko nakita ang tunay niyang anyo. May mahahabang kuko, mapupulang mata at isang bibig na kayang bumuka hanggang leeg. Ang balat niya parang nababalatan at lumalabas ang laman. Ang bango ng dugo mo, lalo na yung nasa sinapupunan mo. Nang malapit na siya sa akin, biglang promeno ang bus ng mag-isa. Tumilapon kami pareho. Bumagsak ako sa bintana at nakalabas sa kalsada. Nagising ako kinabukasan sa ospital. Sabi ng mga pulis, natagpuan nila akong nakahandusay sa gilid ng daan. Pero walang bus. Wala ring natagpo ang matanda. Simula noon, tuwing may nagbabalita ng buntis na nawawala sa gabi, naiisip ko, baka nasa huling biyahe sila, kasama ng nilalang na yun. Pero nagpapasalamat pa rin ako, kasi kahit gano'n na nangyari, naisilang ko naman ng ligtas ang anak ko. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.
Ako si Tony, 28 taong gulang, taga Maynila. Hindi ko makakalimutan ang gabing naligaw ako sa isang bus na hindi ko na muling nakita kahit kailan. Gabi ng Huwebes, galing ako sa overtime sa trabaho sa Quezon City. 12:00 na ng gabi at desperado na akong makauwi. Kaya kahit anong bus papuntang Maynila, pinara ko. May dumating na bus na luma, kulay itim ang gilid at halos hindi na mabasa ang karatula sa unahan. Pero sumakay pa rin ako. Pag-akyat ko, kakaiba agad ang pakiramdam ko. 5 pasahero lang ang sakay. Lahat sila ay nakatungo at parang walang buhay ang muka. Tahimik lang sila at walang gumagalaw. Naramdaman ko ang biglang pagbigat ng dibdib ko. Pero naisip ko baka pagod lang ako. Habang tumatakbo ang bus, napansin kong hindi pamilyar ang dinadaanan namin. Hindi ito EDSA o kahit anong kilalang kalsada. Lahat ng nakikita ko sa labas ay puro madilim na gubat at mga abandonadong bahay. Nilapitan ko ang konduktor. Kuya? Sa Maynila ito dadaan? Hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa akin. At doon ko nakita ang mata niya. Puro puti, walang itim, parang pangpatay. Bigla akong kinilabutan. Tumingin ako sa ibang pasahero at lahat sila ay nakatingin na rin sa akin. Ngiting parang punit at nakadilat ang mga mata. Tumayo ako at sumigaw. Para! Gusto ko na bumaba. Ngunit walang huminto. Wala ring driver. Ang manibela, gumagalaw mag-isa habang patuloy kaming tumatakbo sa kalsadang mas lalo pang dumidilim. Naramdaman kong may malamig na kamay na humawak sa balikat ko. Paglingon ko, isa sa mga pasahero nakalapit na sa akin at bumubulong ng, "Hindi ka na makakabalik." Tumakbo ako sa pinto. Sinubukan ko itong buksan. Pero nakakandado na ito. Sa labas, walang daan. Puro dilim lang na parang bangin. Ang huling natatandaan ko, tumalon ako sa bintana sa takot. Nagising ako kinabukasan sa gilid ng isang madamong lugar sa Rizal. Hindi ko alam kung paano ako nakarating doon. Nang bumalik ako sa terminal kinabukasan para alamin ang bus, sabi ng mga dispatcher, wala naman kaming kulay itim na bus at walang biyahe ng gabi. 10:00 pa lang, sarado na ang lahat. Hindi ko alam kung saan galing yung bus na yun. Pero sana hindi ko na uli siya makita at hindi na muling makasakay doon. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Ariel, 29 years old, taga Quezon City. Madalas akong umuwi ng late dahil sa trabaho. Sanay na ako sa biyahe ng 10 oras ng gabi. Pero isang gabi, may naranasan akong hindi ko kayang kalimutan. 12:00 na ng gabi, galing ako sa Cubao Terminal at sasakay ako ng bus papuntang Fairview. Wala na halos tao sa kalsada, kaya laking ginhawa nang makita kong may bus na paparating. Huminto ito at agad akong sumakay. Pag-akyat ko, napansin kong halos walang pasahero. May 3 sa unahan, isang matandang babae, isang lalaking natutulog, at isang bata na nasa hulihan ng bus. Nakaupo mag-isa. Mga 7 o 8 years old ata. Nakaputing t-shirt at nakashort. Nakayuko siya, parang pagod na pagod. Umupo ako sa bandang gitna, pero napansin ko, tuwing sumisilip ako sa salamin, nakatingin ng bata sa akin. Hindi ngumingiti, hindi kumukurap, nakatitig lang. Tahimik lang ang biyahe. Ang ilaw sa loob ng bus, mahina, at ang ulan sa labas, humahampas sa bintana.
Hanggang sa isa-isang bumaba ang mga pasahero. Una, yung matandang babae. Tapos yung lalaking natutulog. Naiwan na lang kami ng bata at ng driver na hindi man lang lumilingon. Lumipat ako ng upuan para hindi nakatutok sa akin ang tingin ng bata. Pero bigla siya nagsalita. "Kuya," mahina niyang sabi. Napalingon ako. "Bakit?" tanong ko. Ngumiti siya ng konti. "Pwede bang dito ka sa tabi ko? Natatakot ako eh." Nag-aatubili ako. Pero ayokong sumama ang loob ng bata sa akin. Kaya tumayo ako at lumapit sa kanya. Pero nang maupo ako, doon ko napansin ang kakaiba. Sobrang lamig niya. Para siyang yelo na may balat. "Bakit ka mag-isa?" "Hinihintay ko po si Mama." "Nasaan ba yung nanay mo?" Ngumiti lang siya. "Nasa likod." Napatingin ako sa hulihan ng bus. Pero wala namang tao. Paglingon ko ulit sa kanya, wala na siya sa upuan. Biglang namatay ang ilaw sa loob. Naramdaman ko na lang ang malamig na hangin at boses sa tenga ko. "Tapos na ang paghihintay ko, kuya." Nang tumingin ako sa bintana, nakita ko ang refleksyon ko. At sa likod ko, isang bata. Pero hindi na siya bata. Mahaba ang liig niya, lumalaki ang bibig, at ang mga mata niya puro puti. Bago ako makasigaw, bumukas ang pinto ng bus at tumilapon ako sa madilim na kalsada. Pagbangon ko, wala nang bus, pero ramdam ko pa rin ang malamig na kamay ng bata sa liig ko. Simula noon, tuwing gabi, may mga ulat ng mga pasaherong nakakakita raw ng isang bata mag-isa sa hulihan ng bus. Kapag nilapitan mo siya, hindi ka na makakauwi. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Nardi, 31 years old, taga Pasig City. Ang kwentong ito ay hindi ko malilimutan kahit ilang taon na ang lumipas. Madalas akong umuwi ng hating gabi dahil sa trabaho. Pero pagkatapos ng gabing yon, nagbago ang lahat. 12:00 ng gabi, sumakay ako ng bus Cubao papuntang Antipolo. Malakas ang ulan, kaya wala halos ibang sasakyan sa EDSA. Pagpasok ko sa bus, halos wala ng tao. 3 pasahero lang sa unahan at isang lalaki sa hulihan. Umupo ako sa bandang gitna, malapit sa bintana. Tahimik ang biyahe. Ang ilaw sa loob, kumikislap-kislap. At ang ingay lang na naririnig ko ay ang ulan at tunog ng gulong sa kalsada. Habang umaandar kami, napansin kong isa-isang bumababa ang mga pasahero sa bawat hintuan. Hanggang sa 2 na lang kami noong lalaking nasa hulihan. Hindi siya ordinaryong pasahero. Mahaba ang buhok, maputla ang muka, at parang luma ang damit na suot. Parang hindi bagay sa panahon ngayon. Nakaupo siya ng tuwid, hindi kumikibo at nakatitig lang sa akin. Pinilit kong huwag pansinin, pero habang tumatagal, ramdam ko na sinusundan niya ang bawat galaw ko. Lumingon ako para tiyakin kung totoo ang iniisip ko. At doon ko nakita ang unang nakakatakot na detalye. Wala siyang kilay. Wala ring puti ang mga mata. Puro itim lang. Biglang nagdilim ang paligid nang umandar kami papasok sa isang daang walang ilaw. Tumingin ako sa harapan para humingi ng tulong sa konduktor. Pero wala nang tao sa unahan. Wala na rin yung driver. Pilit kong iniisip na bangungot lang to. Pero nang lingunin ko ulit ang lalaki sa likod, wala na siya sa upuan. Biglang bumigat ang hangin. May narinig akong parang kaluskos sa ilalim ng bus. Maya-maya lang, may malamig na kamay na humawak sa binti ko mula sa ilalim ng upuan.
Napasigaw ako at agad akong umakyat sa katabing upuan. Doon ko siya nakita. Gumagapang siya sa sahig. Sobrang haba ng braso at parang napupunit ang balat niya habang lumalabas ang mahabang ngipin na parang karayom. "Hindi ka na makakababa," bulong niya, sabay ngiti na puro matatalas ng ngipin. Tumakbo ako papuntang unahan ng bus. Pero nang hawakan ko ang manabela, wala na kaming dinaraanan. Parang walang kalsada, kundi isang mahabang itim na lagusan na parang walang katapusan. Narinig ko siyang papalapit, gumagapang ng mabilis, parang hayop. Nang makalapit siya sa akin, naamoy ko ang mabahong amoy ng nabubulok na karne. May mahaba siyang dila na parang ahas. At bago ako makatalon palabas ng bus, bumulong siya sa tenga ko. "Isa ka na sa amin." Nagising ako kinabukasan sa isang abandonadong terminal na hindi ko alam kung saan. Wala ang cellphone ko, wala ang wallet ko. Pero may dugo sa damit ko na hindi ko alam kung kanino galing. Simula nun, tuwing gabi kapag sumasakay ako ng bus, pakiramdam ko nandyan pa rin siya, nakatingin at naghihintay. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Magandang gabi po. Tawagin niyo na lang po akong Alwin, taga Metro Manila. Naging curious ako sa Diplomat Hotel matapos kong mapanood yung mga vlogs tungkol sa haunted places sa Baguio. Noong 2019, nagbakasyon kami doon ng mga kaibigan ko. At syempre, hindi namin pinalagpas ang pagkakataon na puntahan yung lugar. Pagdating namin sa Dominican Hill, kita mo agad yung malaki at sira-sirang gusali. Kahit tanghaling tapat, ang bigat na ng hangin. Yung tipong parang may nanonood sa bawat galaw mo. Pumasok kami sa loob, kahit bawal na raw kasi delikado. Pero may caretaker na pumayag, basta raw wag lang sisirain o gagalawin ang mga gamit. Habang nag-iikot kami sa ground floor, ramdam ko na agad na parang may humahabol sa mga hakbang namin. Nagbibiro pa yung tropa ko. "Uy, may kasunod ka." Sabay tawa. Pero nung huminto ako para patunayan na wala, biglang tumigil din yung tunog ng mga yabag. Nung umakyat kami sa second floor, doon nagsimula yung hindi ko malilimutan. Habang nakasindi yung flashlight ng kaibigan ko, biglang may dumaan sa gilid ng koridor. Mabilis, parang anino lang. Pero malinaw ko na nakita na wala itong ulo. Doon na nagtakbuhan yung iba kong kasama pababa. Ako, naiwan sandali kasi parang natulala ako. Biglang lumamig ng todo. At sa pandinig ko, may narinig akong mahinang iyak ng bata. Hindi ito galing sa labas kasi ramdam ko na sa mismong hallway lang. Nang ilawan ko yung dulo ng koridor, may maliit na figura ng bata na nakatayo. Pero nung sumindi ng mas malinaw yung flashlight, nawala siya. Pagkababa ko, hingal na hingal ako at nanginginig. Yung caretaker nakatingin lang sa amin tapos ang sabi niya, "Pasalamat kayo, araw kayo nagpunta. Kung gabi yan, baka kung ano na nangyari sa inyo." Simula nun, hindi na talaga ako bumalik sa Diplomat Hotel. Totoo pala yung mga kwento at masasabi kong kahit sa araw may mga kaluluwa na natrap pa rin doon. Mga madre, pare, sibilyan at oo, pati yung mga Japanese na nagpakamatay. Hanggang ngayon, dala ko pa rin yung bigat ng karanasan na yun. Kaya kung balak nyo ring pumunta, payo ko lang, huwag niyong gawing biro ang lugar na yun. Kasi baka sa halip na kayo ang bumisita, kayo mismo ang hindi na makauwi. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.
Magandang araw po. Ako po si Rain, taga Pampanga. Noong 2017, sumama ako sa retreat ng mga kaibigan ko sa Baguio. Dahil mahilig sila sa mga haunted spots, isinama nila ako sa Diplomat Hotel kahit ayoko sana. Hindi ako naniniwala noon sa multo, pero binago ng karanasang yun ang paniniwala ko. Pag-akyat namin, hindi pa ako pumapasok, pero may kakaiba na akong nararamdaman. Yung malamig na hangin, iba yung bigat, hindi normal na lamig ng Baguio. Nung nasa harap na kami ng gusali, napansin kong may nakatitig sa amin mula sa mga bintana sa second floor. Akala ko, caretaker. Pero nang lumapit kami, napansin kong wala namang laman yung kwarto sa loob at sarado yung pinto. Ang malinaw lang, mukha siya ng isang babae na sobrang putla at walang ekspresyon. Nung pumasok na kami, nagtatawanan pa yung mga kasama ko. Pero ako, hindi na mapakali. Habang naglilibot sila, pinilit ko rin sumama kahit parang pinipigilan ako ng sarili kong instinct. Sa isang point, umiwalay ako sandali para kunan ng litrato yung hallway. Nag-flash yung camera ko. Tapos, may dalawang mukha na lumitaw sa picture. Parehong may nakatayo sa dingding na parang nag-glitch. Parang nakalubog na ulo. Nakatingin diretso sa akin. Nalaglag yung phone ko sa sobrang kaba. Sabi ng isa kong kasama, baka reflection lang. Pero ang tanong, reflection ng sino? Wala naman kaming katabi noon. Paglabas namin, doon ko na talaga naramdaman na may humahabol sa amin. Parang may malamig na hangin dumampi sa katawan ko. Tapos, may humaplos sa braso ko. Pagtingin ko, walang tao. Pero may marka ng kamay na naiwan sa balat ko. Malamig at maputla ang bakas. Pag uwi ko sa amin, hindi agad natapos ang kwento. 3 gabi akong ginising ng parehong panaginip. Isang babaeng nakatayo sa bintana ng Diplomat Hotel, nakatingin lang sa akin. Hindi siya nagsasalita, pero alam kong siya rin yung nakita ko noong araw na yun. Kaya mula noon, hindi ko na binalikan ang lugar na yun. Hindi lahat ng bisita doon nakakaalis ng walang dala. Yung iba, sinusundan pa uwi. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Jason, tubong Tarlac. 2015, nung una kaming nag-road trip ng tropa ko, papuntang Baguio. Tipikal na lakwatsa lang. Picture dito, picture doon. Pero, na-curious kami nang marinig naming bukas sa publiko ang Diplomat Hotel. Kaya pinuntahan namin. Pagdating namin, unang napansin ko yung lumang fountain sa gitna ng courtyard. Sira na at wala ng tubig. Pero habang nakatayo ako malapit doon, para bang may naririnig akong mahihinang tawa ng bata. Yung tipong parang naglalaro lang. Hindi ko pinansin. Nag-group picture pa nga kami. Pero nung nagsimula ng lumalim ang hapon at medyo madilim na, lumapit ulit ako sa fountain at doon ko siya nakita. Isang batang lalaki, nakaupo sa gilid, nakaputing sando at may putik sa paa. Nakatingin lang siya sa akin, walang ngiti, pero ang mga mata niya parang nangungusap. Sabi ko, "Uy bata, bakit nandito ka?" Hindi siya sumagot. Tapos bigla siyang tumalon. Hindi palabas, kundi pababa ng fountain. Kinilabutan ako kasi wala namang tubig at semento ang ilalim noon. Nang silipin ko, wala na siya. Doon na ako nagsisisigaw at tinawag yung tropa ko. Siyempre, wala silang nakita. Sabi pa nila, baka stress lang o
imahinasyon. Pero nung kinagabihan, sa tinuluyan naming transient house, nagising ako bandang 2:00. Tapos may narinig akong basang yabag, papalapit. Pagmulat ko, doon sa may paahan ng kama ko, nakatayo yung batang nakita ko sa fountain. Basang-basa yung katawan niya at nakatitig lang sa akin. Wala pa ring ekspresyon. Hindi ko alam kung paano ako nakatulog ulit, pero pagkabangon ko, may naiwan sa sahig na basang yapak ng maliliit na paa. Hanggang ngayon, tuwing maaalala ko yung bata sa fountain ng Diplomat Hotel, kinikilabutan pa rin ako. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Itago niyo na lang ako sa pangalang Rudy. Ako ang isa sa mga naging caretaker ng Diplomat Hotel bago pa tuluyang ipasara sa publiko ang loob. Hindi ko nababanggitin lahat ng detalye, pero ikukwento ko ang ilan sa mga naranasan ko mismo. Sanay na ako sa lugar. Araw-araw ako nagtitiis sa labas, nagbabantay sa mga bisita at nagroronda tuwing hapon bago isara ang gate. Pero kahit ganon, hindi ko na rin mabilang kung ilang beses akong tumakbo dahil sa mga nakikita ko. Isang gabi, bandang 7:00, pinakiusapan ako ng grupo ng estudyante na pumasok daw sila para makunan ng litrato ang loob. Sabi ko, delikado, pero pumayag ako kasi dala nila yung teacher nila. Habang nasa loob sila, naiwan akong nakatayo sa may entrance. Doon ko napansin sa second floor, may lalaking nakasilip sa bintana, nakaitim at tila walang muka. Sinilip ko agad, pero wala namang tao doon kasi sarado na yung pinto ng kwartong yun. Maraming beses ko na rin naririnig yung mga iyakan ng bata sa fountain kahit wala namang bata sa paligid. Pero ang pinakang matindi, minsan habang nagroronda ako, bigla na lang nagsara ang lahat ng pinto sa koridor. Sabay-sabay, para bang may humahabol sa akin. Doon ako unang napadasal ng matindi. Pero ito ang hindi ko malilimutan. May narinig akong tinig ng babae sa likod ko. Malinaw ang sabi, "Hindi kayo makakaalis dito." Paglingon ko, wala namang tao. Bumaba akong nangangatog yung tuhod at halos hindi na ako makapagsalita nung tinanong ako ng kapwa ko caretaker kung anong nangyari. Kaya kung may magtatanong kung totoo ba ang mga multo sa Diplomat Hotel, masasabi kong oo at maswerte ka kung ang maipapakita lang nila ay anino o boses. Kasi may iba, ipinararamdam talaga nila na ayaw ka nilang paalisin. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako nga pala si Tony, dating security guard na na-assign sa Diplomat Hotel bago pa ipagbawal ang pagpasok ng mga bisita sa loob. Alam ko, trabaho ko lang dapat ay magbantay, pero hindi ko akalaing pati mga kaluluwa ay mababantayan ko rin doon. Unang gabi ko pa lang, ramdam ko na agad yung bigat ng paligid. Walang kuryente sa loob, kaya flashlight lang ang gamit ko sa pagroronda. Habang umiikot ako sa first floor, may narinig akong yabag sa itaas. Natural, akala ko may pumasok na bisita na palihim, kaya agad akong umakyat. Pero pagdating ko sa second floor, wala akong nadatnan, maliban sa isang pintong bahagyang nakabukas. Paglapit ko,
bigla itong sumara ng malakas na para bang may humampas. Siyempre nagulat ako. Pagbukas ko, wala naman. Pero ramdam ko na may dumaan sa likuran ko. Malamig, parang hangin na mabigat. Isang linggo makalipas, habang naka-duty ako, mga bandang 3:00 ng umaga, nag-rounds ako sa courtyard. Doon sa lumang fountain, may nakita akong nakaupo na bata. Akala ko, totoong bata. Kaya nilapitan ko. Pero nang ilawan ko ng flashlight, kitang-kita kong wala siyang muka. Tumayo siya, tumakbo papasok sa gusali, at bigla na lang naglaho sa pader. Ang pinakamatindi, isang gabi habang nakapwesto ako sa may entrance, may dumaan na isang madre. Akala ko turista, kaya pinigilan ko at tinanong ko kung saan siya pupunta. Hindi siya sumagot, naglakad lang siya papasok sa loob. Sinundan ko. Pagdating ko sa hallway, wala na siya. Ang naiwan lang, amoy ng kandila at bulaklak. Amoy patay. Doon ko naisip, hindi talaga lahat ng binabantayan mo ay tao. At sa Diplomat Hotel, hindi ikaw ang may hawak ng lugar. Parang sila pa ang nagbabantay sa'yo. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Tawagin niyo na lang akong Aling Rosa. Isang caretaker sa isang lumang mansyon sa probinsya. Sabi ng dating nagbabantay rito, may kung anong kakaiba sa bahay na ito. Ay naririnig daw na yapak sa gabi, may aninong dumaraan sa bintana, at may umiiyak sa lumang kwarto sa itaas. Pero hindi ako basta-basta naniniwala sa mga kwentong ganyan. Isang gabi, habang nagwawalis ako sa sala, biglang may malakas na kalabog mula sa itaas. Napatigil ako. Sinundan niyo ng mahinang yapak sa hagdan. Dahan-dahang bumababa. Napalunok ako. Ako lang ang tao rito. Sino ang naglalakad? Umigpit ang hawak ko sa walis. At dahan-dahan ako lumapit sa hagdan. Nang itaas ko ang aking tingin, may aninong dumaan sa itaas. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may malamig na hangin na dumampi sa aking batok. Baka daga lang. Mahina kong sabi sa sarili. Pero alam kong hindi iyon daga. Dahan-dahan ako umakyat. Bawat hakbang ko, parang may bumubulong sa hangin. Ang marating ko ang itaas, napansin kong bukas ang pinto ng lumang kwarto. Hindi ko matandaan kung iniwan ko itong bukas. May nahulog mula sa loob, isang lumang larawan. Pinulot ko ito at nilingon ng paligid. Habang hawak ko ang larawan, napansin kong may sulat sa likod. Tulungan mo ako. Bigla akong kinabahan. Mula sa gilid ng aking mata ay nakita akong refleksyon sa lumang salamin sa loob ng kwarto. Isang batang babae, maputla, luhaan, nakatitig sa akin mula sa aking likuran. Hindi ako makagalaw. Lumamig ang paligid. Naramdaman ko ang malamig na kamay na umawak sa braso ko. Aling Rosa. Mahina na boses ang narinig ko. Napapikit ako sa takot. Nang dumilat ako, wala na ang bata. Pero ang larawan na hawak ko, basa ng luha. Kinabukasan, umalis ako sa mansyon at hindi na bumalik. Hanggang ngayon, sinasabi nilang may umiiyak pa rin sa lumang kwarto. At sa tuwing may dadaan sa mansyon,
May nakikita silang anino, nakasilip sa bintana, tahimik na naghihintay ng tulong. Ako si Nardo, isang caretaker sa isang maliit na rest house sa gitna ng bukirin. Tahimik at malayo sa kabiasnan ng lugar, kaya madalas akong mag-isa rito. Ngunit may isang bahagi ng bakuran na hindi ko gustong puntahan, ang matandang puno sa likod ng bahay. Sabi ng mga taga roon, may nagpakamatay raw na babae roon. Ilang dekada na ang nakalipas. Simula noon, may kung anong hindi maipaliwanag na presensya sa ilalim ng punong yon. Hindi ako naniniwala sa kwento. Hanggang sa may narinig ako isang gabi. Habang naglilinis ako sa loob ng bahay, biglang may pumalahaw na iyak mula sa likod. Parang boses ng isang babae. Mahaba, masakit sa pandinig. Napatayo ako. Nakiramdam. Huminto ito saglit. Pero agad na sinundan ng may hinang hikbi. Lumabas ako para tignan. Pagdating ko sa likod ng bahay, malamig ang hangin. Kahit tag-init. Tahimik. Walang kahit anong gumagalaw. Pero ang anino ng puno, parang mas madilim kaysa dati. Lilingunin ko sana ang bahay nang mapansin ko ang isang bagay sa ilalim ng puno. Isang puting tela na parang damit. Nanginginig akong lumapit at doon ko nakita may isang babae nakatalikod sa akin. Mahaba ang buhok, nakalugay, at basa ang suot niyang puting bestida. Para siyang nanginginig habang patuloy sa paghikbi. "Miss, ayos ka lang ba?" tanong ko. Kahit nanunuyo ang lalamunan ko. Bigla siyang tumigil. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang muka. Hindi ko alam kung anong mas nakakatakot. Ang nanlilisik niyang mapupulang mata o ang pagngisi niyang abot tenga. Hindi ko naisipang tumakbo. Naramdaman ko na lang ang malamig na hangin sa bato ko at isang boses na bumulong sa tenga ko. "Huwag mo akong iwan." Pagdilat ng mata ko, umaga na. Nakahandusay ako sa damuhan, nanginginig at may marka ng kamay sa liig ko. Kinabukasan, umalis ako sa rest house at hindi na bumalik. Ngunit mula noon, tuwing pumipikit ako para matulog, naririnig ko pa rin na may hinang hikbi sa hangin. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Kit, isang motovlogger na nagsimula noong 2015. Mahilig ako mag long ride at i-record ang mga biyahe ko gamit ang GoPro. Noong una, simpleng content lang, mga tanawin, tips sa pagmamaneho at mga kwento sa kalsada. Pero noong 2016, may na-record akong karanasan na hanggang ngayon hindi ko kayang panoorin ng mag-isa. Araw ng Sabado, galing akong Laguna, papuntang Bicol. Alas 10 na ng gabi noong makarating ako sa may Quezon. Sabi ng mga kasamahan ko dati, delikadong dumaan mag-isa sa gabi. Pero dahil sanay ako sa night ride, hindi ko na pinansin. Nakabukas ang GoPro ko, naka-helmet mic at todo ang headlight ng motor. Tahimik ang kalsada, walang kasalubong, walang kasunod. Ang tanging naririnig ko lang ay ang ugong ng makina at tunog ng hangin. Pero habang papasok ako sa isang liblib na parte ng kalsada, may napansin akong anino sa gilid. Una, inisip kong aso o tao. Pero nung lumapit ang ilaw, nakita kong isang nilalang na payat, mahaba ang braso at
may pulang mata. Tumigil ito sa gitna ng kalsada. Nakatayo lang. Nang lumapit ako, bigla itong tumingala. At doon ko nakita, hindi tao ang mukha niya. Matulis ang ngipin, nanglilisik ang mga mata at may pakpak na parang paniki. Aswang, bulong ko. Halos hindi ako makahinga. Imbis na umatras, bigla itong tumalon papalapit. Napamura ako. Binilisan ko agad ang motor. Naririnig ko sa helmet mic ko ang sarili kong hingal at kaba. Habang tumatakbo ako, rinig na rinig ko sa paligid ko ang malalakas na paggaspas ng pakpak. Minsan nasa likod, minsan nasa taas. Napalingon ako saglit. Nakasunod siya sa ere. Mabilis, parang nilalaro lang ako. Tinikit niya ang mukha niya sa gilid ng helmet ko. Pero sa tuwing tatapatan ng ilaw, bigla siyang umaatras. Kaya ginawa ko, punersa ko ang silinyador. Hanggang halos tumakbo na ako ng 120. Ramdam kong nangangalay na ang kamay ko sa manibela at nanlalamig na ang pawis ko. Sa GoPro, maririnig yung kaba sa boses ko. Puta, may humahabol sa akin. Hindi tao. Sa sobrang takot, wala na akong ibang ginawa kundi magdasal, paulit-ulit. Ilang minuto pa, bigla akong nakita ang ilaw ng isang checkpoint. May mga tanod at baril na nakatambay. Agad akong bumusina at huminto. Paglingon ko, wala na ang nilalang. Wala na rin ang mga pakpak. Ang mga tanod, nagtataka kung bakit pawis na pawis at nanginginig ako. Ang sabi ko lang, may humahabol sa akin, hindi tao. Nagkatinginan sila, tapos sinabing alam daw nila, buti daw nakatakas pa ako at hindi daw lahat sineswerte. Noong napanood ko yung footage, halos hindi ako makapaniwala. Sa video, malinaw na may itim na aninong may pakpak na sumusunod sa akin. Minsan, sumasabay sa gilid. Minsan, sa ibabaw. At may mga pagkakataong nagre-reflect sa helmet cam ang pulang mata. Hanggang ngayon, hindi ko maipost yung buong raw video. Kasi baka sabihin gawa-gawa lang o edited. Pero ako, alam ko sa sarili kong totoong nangyari yon. Pero nitong huling tingin ko sa video, nakorap na yung video file at hindi ko na ma-open kaya binura ko na lang. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Jeric, isang rider na mahilig mag-long ride tuwing walang pasok sa trabaho. Isa sa mga paborito kong ruta ay ang papuntang Bicol. At syempre, hindi mawawala ang sikat at nakakatakot na bitukang manok sa Atimonan, Quezon. Sabi ng iba, delikado raw talaga kapag gabi. Pero sanay na akong bumiyahe ng 10 oras. Malakas ang loob ko. O siguro masyadong kumpiyansa. 12:00 ng hating gabi, nagsimula akong pumasok sa sigsag. Walang kasalubong, walang kasunod. Ako lang at ang tunog ng makina ng motor ko. Makulimlim, makapalampag, at tanging headlight ko lang ang nakabukas sa daan. Habang nagmamaneho, napansin ko na parang paulit-ulit ang nakikita ko. Yung parehong puno na may sanga na parang kamay, yung parehong bato sa gilid ng bangin, yung parehong sign na slow down, sharp curve ahead. Una, inisip ko baka pare-pareho lang talaga ang itsura ng kalsada. Pero nung pang-apat na kurbada at nakita ko na naman ang parehong sign at puno, kinalabutan na ako. Pinabilis ko ang takbo ng motor, pero kahit gaano ako kabilis, bumabalik pa rin ako sa parehong parte ng kalsada. Parang umiikot lang ako. Doon ko naalala ang kwento ng matatanda. Kapag niloloko ka ng engkanto, huwag kang matakot, magdasal ka at huwag mong titigan ng mga anino sa gilid ng daan. Pero ang mas masama, habang tumatakbo ako,
Nakakarinig ako ng mga tawanan sa kakahuyan. Mga boses ng bata, minsan babae, minsan parang matanda. Hindi ka na makakaalis. Habang nakatutok ang tingin ko sa kalsada, bigla ko napansin sa gilid, isang lalaki, payat, nakatayo sa mismong ilalim ng poste ng ilaw. Pero teka, wala namang poste ng ilaw sa sigsag. At sa sunod na kurbada, andun ulit siya. At sa pangatlo, andun na naman. Pero parang sinusundan ako. Pero hindi siya gumagalaw. Lagi lang siyang nakatayo at nakatingin. Halos mawalan na ako ng lakas sa sobrang kaba. Kaya ginawa ko ang natatandaan kong payo ng tatay ko. Tanggalin ko ang helmet at nag-sign of the cross at paulit-ulit kong sinabing, "Patawad po, dadaan lang po ako, patawad po." Ilang segundo lang, naramdaman kong gumaan ang hangin, nawala ang fog, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang mismong dulo ng sigsag. Paglabas ko ng bitukang manok, nanginginig ako at halos hindi makapaniwala. Paglingon ko sa likod, wala na ang fog, wala na ang mga boses, wala na rin ang lalaki. Kinabukasan, kuwento ko ito sa kapwa ko rider. Ang sabi nila, normal daw yan sa bitukang manok. Ang mga engkanto ang gumagawa nun. Kapag mahina daw ang loob mo, maliligaw ka hanggang sa bumangga at mahulog sa bangin. Simula noon, hindi na ako dumadaan doon kapag hating gabi. Kasi alam ko, hindi lang pala kalsada ang nasa sigsag. May mga nilalang na naglalaro sa mga dumadaan. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Angelo, isang jeepney driver na pumapasada noon mula sa Lucena papuntang Bicol. Madalas akong dumadaan sa bitukang manok, pero lagi kong sinisiguradong tanghaling tapat o hapon para hindi delikado. Pero isang beses, dahil sa sobrang delay sa biyahe, napilitan akong dumaan doon ng alas 11 ng gabi. Pababa na ako sa sigsag nang may nakita akong isang babae sa gilid ng kalsada. Nakasuot siya ng simpleng puting bestida at tila naghihintay ng masasakyan. Napapreno ako at binuksan ang pinto. "Sakay po kayo?" tanong ko. "Sa baba lang kuya, pwede bang makisakay?" sagot niya ng mahina. Sumakay siya at umupo sa pinakang gilid. Tahimik lang, nakatungo. Hindi ko man lang nakita ang mukha niya ng maayos. Habang bumababa ako sa sigsag, napansin kong biglang lumamig ang loob ng jeep. Lahat ng buhok sa bato ko ay nanindig. Nang sumulyap ako sa rearview mirror, nakita ko siyang nakatingin sa akin. Maputla, duguan ng mata at nakangiti. Halos mabitawan ko ang manibela pero pilit kong kinalma ang sarili ko. Sa isip ko, pasensya na, baka pagod lang ako. Pero biglang nagsalita yung babae. "Dito ako namatay. Dadaan ka ulit dito bukas, diba?" Napatingin muli ako sa salamin, pero wala na siya. Ramdam ko ang bigat sa likod na parang may nakaupo pa rin. Nang sumilip ako, may iniwang basa at dugo ang marka ng kamay sa upuan at halos mahulog ang jeep sa baba ng kalsada sa sobrang kaba. Nang makarating ako sa dulo ng bitukang manok, bigla na lang nawala ang malamig na hangin at bumalik ang normal. Kinabukasan, kwento ko ito sa kapwa ko driver. Sabi nila, hindi ako ang una. Madalas daw, may nakikitang pasaherong babae doon pero wala ni isang umaabot sa dulo ng biyahe. Simula noon, kahit anong mangyari, hindi na ako pumasada sa bitukang manok kapag gabi. Kasi baka isang araw, hindi na ako makaalis. Baka ako naman ang maging pasahero. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.
Ako si Ethan, isang truck driver na halos kalahati ng buhay ko ay ginugol ko na sa kalsada. Bata pa lang ako, kasama ko na ang tatay ko sa biyahe. At kung merong lugar na kinakatakutan ng mga kapwa ko driver, yun ay ang bitukang manok sa Atimonan, Quezon. Noong una, akala ko mga kwento-kwento lang ang naririnig ko. Mga multong nakaputi, mga biglang sumusulpot sa kalsada, mga sasakyang nawawala. Pero isang gabi, mismong ako, nakaranas ng hindi ko malilimutan. Araw ng Huwebes, may kargamento akong dadalhin papuntang Bicol. Madilim na noong makarating ako sa Quezon. At dahil kulang na ako sa oras, naisip kong dumiretso na lang sa zigzag kaysa sa mas mahabang alternate route. 10:00 ng gabi, nagsimula akong umakyat pa zigzag. Walang katao-tao, puro kabundukan at makapal ang fog. Ang ilaw lang ng truck, ang tangi kong gabay. Ramdam ko ang lamig na parang dumidikit sa balat ko. Habang paakyat, may narinig akong kakaibang tunog. Parang may kumakaluskos ng paa sa gilid ng gulong. Kahit mabilis ang andar ko. Pinilit kong baliwalain. Pero nang sumilip ako sa side mirror, may nakita akong babaeng nakaputi. Nakatayo lang sa gilid ng kalsada. Nakatungo, mahaba ang buhok. Ay puta! Baka guni-guni lang to. Bulong ko sa sarili ko. Pero ilang beses kong tinignan, nandun pa rin siya. At ang mas nakakapangilabot, kahit lumayo na ako, nakikita ko pa rin siya sa gilid ng kalsada. Parang sinusundan ako. Pagdating ko sa isang matarik na kurbada, bigla kong nakita sa gitna ng kalsada ang babae. Nakaputing mahaba ang damit, duguan ng muka at diretso siyang nakatingin sa akin. Mabilis kong inapakan ng preno. Umalingaw-ngaw ang tunog ng gulong sa madulas na simento. Halos sumadsad ang truck ko. Pagtigil ko, wala na siya. Pero may naramdaman akong malamig na hangin na parang dumaan sa loob ng cabin. At sa rearview mirror, nasa likod ko siya. Nakaupo, duguan ng mata, ngumingiti. Nakabig ko ang manibela. Halos sumalpok ako sa railing. Sa takot, napamura ako at halos di na makahinga. Nang lingunin ko ulit, wala na siya. Pinilit kong ituloy ang biyahe, pero ramdam ko na parang may bumubulong sa tenga ko. Mga pira-pirasong salita, mahina pero malinaw. Dito ka na, huwag ka nang umalis. Habang tumatakbo ang truck ko, parang mas bumibigat ang pedal. Kahit apakan ko ng todo ang silinyador, parang may pumipigil. Pagtingin ko sa speedometer, bigla itong bumaba kahit nasa 3rd gear ako. At sa windshield, unti-unting lumilitaw ang mga kamay, madudugo, nagkakaskasan, parang gustong pumasok. Hindi ko na alam kung paano ko na itawid. Basta nakarinig ako ng busina mula sa nakasalubong ko na truck. Sobrang taranta ko, nag-straight ako ng manibela at saka ako nakalampas. Nang makarating ako sa dulo ng zigzag, uminto ako para huminga. Nanginginig ako. Pawis na pawis kahit malamig ang hangin. Lumapit yung nakasalubong kong truck driver at tinanong kung ayos lang ako. Ang sabi niya, buti nakaliko daw ako. Nakita ko may nakatayo sa kalsada kanina. Pero nung nadaanan ko daw, bigla daw nawala. Hindi ko na siya sinagot, tumango lang ako. Sa isip ko, hindi pala ako nag-iisa sa nakita ko. Hanggang ngayon, tuwing nadadaan ako sa bitukang manok, hindi ko na kaya sa gabi. Lagi na lang ako naghihintay ng umaga bago ako dumaan. Kasi sa totoo lang, hindi na ako sigurado kung driver pa ba ang makakasalubong ko o yung mga kaluluwang naiwan sa zigzag. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Luigi,
at ikukwento ko sa inyo ang nangyari sa biyahe namin papuntang Bicol noong isang gabi. Isang gabing hindi ko malilimutan. Madaling araw na nang umalis kami ng Maynila. Ako ang nagmamaneho. Habang tulog sa likod si Carla, girlfriend ko, at si Jay, best friend ko. Nasa may Quezon Province na kami. Biglang umulan. Walang masyadong sasakyan sa kalsada at puro gubat ang paligid. Tahimik. Napansin kong nawawala na kami sa signal o sa Google Map. Kaya nagpatugtog na lang ako ng lumang OPM sa radyo. Pero ilang minuto lang, nag-static ito. Tapos may lumabas na boses na pabulong. Huwag kang lilingon. Pinatay ko na agad ang radyo. Akala ko may sira lang. Pero biglang bumagal ang takbo ng kotse kahit nakaapak ako sa gas. Para bang may bumigat sa likod ng sasakyan. Tumigil ako sa gilid ng kalsada. Pagtingin ko sa side mirror, may nakita akong nakaputing babae na nakaupo sa bubong ng kotse. Basa ang buhok. Nakalawit sa bintana. Hindi ko alam kung lalabas ako o sisigaw. Biglang bumukas ang pinto sa likod. Si Carla, gising na at umiiyak. Luigi, may kumakatok sa bintana ko kanina. Babaeng nakaputi. Sabi niya, sumama ka na sa akin. Binaharurot ko agad ang kotse. Hindi ko na inintindi kung may checkpoint o kung saan kami dadaan. Basta makalayo lang kami sa lugar na yon. Pagdating namin sa unang gasolinahan, uminto kami. Lumapit ang attendant. Boss, saan ba kayo galing? Tanong niya. Dumaan kami sa may daan na puro puno. Tapos may abandonadong waiting shed na may kandila. Bigla siyang natigilan. Sir, sarado na yung daan na yun, matagal na. Simula nang may nawalang pamilya na huling nakita riyan. Yung babae raw, hinihintay pa rin sila. Simula noon, hindi na ako nag-drive ng 10 oras ng gabi. Lalo na papuntang Bicol. Kasi sa kalsadang yun, may mga kaluluwa pa rin daw na hindi makaalis. Ako nga po pala, si Maris, taga Laguna. Hilig namin magkakaibigan ang road trips. Kaya noong isang Holy Week, nagplano kaming mag-Bicol Road Adventure. May nagsabi sa amin na iwasan daw ang Andaya Highway, lalo na ang tunnel sa may Camarines Sur. Pero dahil trip namin ang trail, doon pa rin kami dumaan. Madaling araw na nang makarating kami sa tunnel. Walang ibang sasakyan, mahaba at makipot. Pagpasok namin, bumilis ang tibok ng dibdib ko. Lahat kami lumabas at doon namin nakita. May batang nakatayo, basang-basa, walang muka, putol ang mga daliri. Umahakbang siya papalapit. Nagtakbuhan kami. Naiwan si Ken sa loob. Nang balikan namin siya, wala na siya sa loob ng kotse. Nahanap siya kinabukasan. Ilang kilometro pa mula sa tunnel. Lumulutang sa ilog. Walang bakas ng sugat o galos. Pero nakangiti siya. Simula noon, may pamahiin na kaming sinusunod. Bawal dumaan sa Andaya Tunnel kapag alas 12 ng gabi.
baka may sumabay sa biyahe na hindi dapat sumabay. Magandang araw, Sir Dave. Ako nga pala si Lance, isang ordinaryong empleyado sa Maynila. At sa tuwing may pagkakataon, umuwi ako sa amin sa Tarlac para makasama ang pamilya ko. Noong gabing yun, mga 12:00 ng madaling araw, napagpasyahan kong bumiyahe pa uwi. Gusto ko kasing iwasan ng traffic at mabilis kapag 10 oras ng gabi. Tahimik ang buong NLEX at halos wala akong kasabay. Ang lamig ng hangin sa loob ng kotse. At kasabay nito, unti-unti akong inaantok. Kaya parang hindi tuluyang pumikit ang mata ko. Binuksan ko ang radyo at tinaasan ang volume. Habang diretso lang ang takbo ko, bigla kong napansin ang 2 malalakas na headlight mula sa likuran. Sobrang liwanag, halos nakakasilaw sa side mirror. Akala ko ay nagmamadali lang na kotse. Kaya bahagya akong tumabi para makapag-overtake siya. Pero ilang minuto ang lumipas, hindi siya lumalapit. Kahit anong bilis ng andar ko, andun lang siya, nakabuntot sa parehong distansya. Hindi rin siya bumabagal, parang nakapako lang siya sa likod ko. Maya-maya, bigla na lang siyang bumilis at lumapit sa gilid ko. Doon ko nakita ng mas malinaw, isang itim na sedan. Makintab ang katawan ng sasakyan, parang bagong wax. Pero halatang luma ang modelo. Kotse pa ng dekada 60. Ang kakaiba, sobrang linis, walang gasgas, pero tinted ng itim na itim ang mga bintana. Napakagatlabi ako at sinubukang silipin kung sino ang nagmamaneho. Pagtingin ko, doon ako kinilabutan. Kasi walang tao sa loob. Wala akong makita. Walang kamay sa manibela. Walang anino sa upuan. Para bang kusang gumagalaw yung kotse. Nagsimula itong mas lumapit pa. Halos didikit na sa gilid ng sasakyan ko. Ramdam ko yung ugong ng makina niya na parang hindi normal. Sobrang lakas at bigat na parang hindi pang tao. Kinabahan ako, kaya inapakan ko ang silinyador hanggang sa umabot ng 100, 110, 120 kph. Pero kahit ganon, hindi siya naiiwan. Parang sinasadyang sabayan ako. Pakiramdam ko, pinaglalaroan ako ng mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Bigla siya nag-overtake sa unahan ko. Tumutok siya sa mismong harap ng kotse at ilang segundo lang, naglaho na parang bula. Pagdating ko sa amin sa Tarlac, nanginginig pa rin ako. Hindi ko muna binanggit sa pamilya ko. Pero kinabukasan, nagkwento ako sa pinsan kong madalas ding bumabiyahe sa NLEX. Sabi niya, may mga chismis daw talaga tungkol sa mga lumang sasakyang bigla na lang sumusulpot sa highway. Mga kotse raw na matagal nang nadisgrasya at hindi na nakalabas mula roon. Kaya tuwing umuwi ako sa Tarlac, kapag may nakabuntot na headlight sa likuran ko, lalo na sa kalagitnaan ng gabi, lagi akong kinakabahan. Kasi baka hindi na simpleng sasakyan lang yon. Baka isang sasakyan na namang walang driver. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.
Mapagpalang araw pagsapit ng takip silim. Ako nga pala si June. Simple lang naman ako, isang empleyado sa Quezon City na halos linggo lang umuwi sa Pampanga. Sanay na ako sa biyahe sa NLEX kahit 10 oras ng gabi. Pero may isang gabing hindi ko talaga makalimutan. At simula noon, parang ayoko na talagang bumiyahe ng sobrang gabi, lalo na kapag kasama ko ang asawa ko. Noong gabing yun, mga alas 11 ng gabi, nagpasyang umuwi na lang kami. Buntis ng 7 buwan ng asawa kong si Ana at gusto ko siyang maiwan sa Pampanga para mas alagaan siya ng mga magulang ko. Tahimik lang siya sa biyahe. May maliit na una na hawak at nakakapit. Ako naman, nagpapatugtog ng konting mabagal na kanta para hindi tuluyang antukin. Pagpasok namin sa NLEX, doon ko agad naramdaman ang kakaibang katahimikan. Kung dati-rati may mga dumadaang truck, bus o convoy ng mga kotse, nung gabing yun ay parang kami lang talaga. Yung tipong parang inabandonado ang buong highway para sa amin. Nakakapanibago kasi maski malala yung headlight, wala akong makita. Nakapokus lang ako sa diretsong daan hanggang sa bigla kong napansin yung pakiramdam na parang may nakatingin. Yung tipong kahit nasa loob ka ng kotse, malamig ang aircon, pero may malamig pang dumadaloy sa loob ng sasakyan. Sinilip ko ang side mirror. Wala naman. Pero pagtingin ko muli, parang may gumagalaw. Akala ko nung una baka guni-guni lang o baka anino ng mga poste ng ilaw. Pero hindi. Habang tumatakbo ang kotse, may nakita akong hugis tao na nasa gitna ng kalsada. Ang nakakakilabot, wala siyang ilaw o kahit anong refleksyon. Hindi siya sasakay. Hindi rin siya naglalakad. Tumatakbo siya at imbis na maiwan, pakiramdam ko ay mas lumalapit pa siya. Kinuskus ko pa ang mata ko at sinubukang iwaksi. Pero nang tumingin ako ulit sa rearview mirror, mas malinaw na siya. Mas mahaba ang mga braso, payat ang katawan at ang itsura hindi matukoy. Para bang baluktot ang katawan habang tumatakbo ng sobrang bilis. Dito na nagsimulang bumilis ang tibok ng dibdib ko. Yang papawisan ako kahit malakas ang aircon. Hindi ko agad ginising si Ana kasi ayokong kabahan siya. Baka makasama pa sa pinagbubuntis niya. Pero hindi ko rin mapigilan ng kaba kasi ramdam kong hindi basta tao ang nakikita ko. Nag-adjust pa ako ng salamin para masigurado at doon ko nakita, mas malinaw, isang nilalang na sumusunod mismo sa likuran ng sasakyan namin. Parang hindi siya tinatablan ng bilis ng kotse. Lalo akong kinalabutan ng mapansin kong hindi lang siya basta tumatakbo. Para bang dumadapa-dapa siya sa daan tapos bigla siyang tatayo ulit. Pero hindi nadadapa. Imposible para sa normal na tao. Masama ang kutob ko. At mas lalo akong natakot nang maalala kong buntis ang asawa ko. Sa mga kwento-kwento sa baryo dati, ang mga nilalang na ito umahabol kapag may batang nasa sinapupunan. Habang nakatutok ako sa rearview mirror, bigla akong napansin na mas mabilis na siyang nakakahabol. Naka 100 kph na ako pero parang wala lang sa kanya. Ang katawan niya, para bang konti na lang ay didikit na sa mismong salamin ng likuran. Doon ko na ginising si Ana. Han, gising ka muna. Bakit? Anong meron? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Pero bago pa ako makasagot, bigla siya napalingon sa bintana sa kanan. At doon namin sabay na nakita. Isang itim na nilalang, mahaba ang buhok
payat at buto-buto ang katawan. Tumatakbo kasabay ng sasakyan namin sa mismong gilid ng kalsada. Ang bilis niya, halos hindi inaapakan ng lupa. Yung mukha niya, hindi mo makikita ng buo pero bakas ang matutulis ng ngipin at pulang-pulang mata na nakatitig diretso kay Ana. Jun, bilisan mo. Piniga ko ang silinyador. Halos nag 120 kph na ang takbo namin pero lalo lang siyang lumalapit. Hanggang sa marinig ko na lang ang tunog na parabang kuko na kumakalmot sa gilid ng kotse. Parang kinakalmot ang pintuan. Lalong sumigaw si Ana. Huwag mong pabagalin. Huwag mong ihinto kahit anong mangyari. Dito ko naalala ang sabi ng matatanda. Kapag buntis ang kasama mo at hinahabol kayo ng aswang, gawin mo ang lahat para makalayo. Huwag mong titigan ng matagal at huwag kang hihinto. Hinabig ko ang manibela, diretso sa pinakamabilis na lane at pinilit kong dagdagan ang bilis. Naramdaman kong gumuguhit pa rin ang kuko sa gilid pero unti-unti na itong nawawala nang bumilis pa kami. Sa side mirror, nakita ko siyang naiwan, nakatayo lang sa gitna ng kalsada, nakangisi at nakatingin pa rin diretso sa amin hanggang sa tuluyang naglaho sa dilim. Pagdating namin sa San Fernando exit, halos nanginginig pa rin ang mga kamay ko. Si Ana naman, umiiyak habang hawak-hawak ng tiyan niya. Hindi ko na siya pinabalik sa Maynila simula noon. Nanatili na rin siya sa Pampanga kasama ng mga magulang ko hanggang sa mga anak siya. Kinabukasan, pinakita ko sa ama ko ang gilid ng kotse. Dito ko tuluyang napatunayan na hindi kami nagkakamali. May mahabang gasgas na parang ginawa ng matutulis na kuko. Mula sa likod hanggang sa harap ng pinto sa bandang passenger side. Hanggang ngayon, tuwing dumadaan ako sa NLEX, napapatingin pa rin ako sa rearview mirror. Lagi ko naaalala yung nilalang na humabol sa amin. At sa bawat aninong nakikita ko sa kalsada, kinikilabutan pa rin ako. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Hindi ko akalain ang simpleng gabi sa BGC ay magiging bangungot. Ako si Dennis, 29 years old, graphic designer sa isang marketing firm sa Taguig. Regular na gabi yon ng Biyernes at tulad ng nakasanayan, nagyaya ang barkada kong sina Dre at Paulo na uminom sa isang rooftop bar sa BGC. Pagod ako sa trabaho pero tinangay na rin ako ng tukso. Hindi lang para uminom, kundi baka makakilala rin ng bagong babae. Pagdating namin sa bar, punong-puno ng tao. May DJ, maaliwalas ang hangin, at kita mo ang city lights sa buong paligid. Umorder kami ng beer, at habang nakaupo sa isang mesa sa gilid, napansin ko siya. Isang babae, nakaitim na dress, maputi ang balat, at mahaba ang buhok. Malalim ang mga mata, mapupula ang labi. Parang hindi bagay sa gulo ng paligid. Masyado siyang elegante at misteryosa. Napansin kong nakatitig siya sa akin. Tumagal ng ilang minuto ang palitan ng tingin namin bago ako naglakas ng loob. Lumapit ako. Hi? Alone ka? Sabi ko. Ngumiti siya. For now, oo. Ako nga pala si Dennis. My name is Tala.
Tala, unang beses ko palang narinig ang pangalang yun pero parang matagal ko na siyang kilala. Iba ang dating niya. Hindi yung tipikal na babae sa bar. May pagkamahinhin pero may lihim na lakas sa kilos. Parang alam niyang kontrolado niya ang lahat sa paligid. Nagkwentuhan kami. Wala siyang masyadong sinabi tungkol sa sarili niya. Taga-probinsya raw siya, bagong lipat sa Maynila. Minsan lang daw siya lumabas, pero kung paano siya magsalita, parang laging may laman. Madalas nakatitig lang siya sa akin, parang binabasa niya ang buong pagkatao ko. Mas lumalim pa ang gabi. Kami na lang dalawa ang naiwan sa bar. Niyaya ko siyang lumipat sa mas tahimik na lugar at pumayag siya. Dumiretso kami sa kondo ko sa may BGC din. Isang maliit pero maayos na unit. Pagpasok namin, bigla siyang naging mas malapit. Tumabi siya agad sa akin sa sofa. Hinawakan niya ang kamay ko at dahan-dahang inilapit ang mukha niya. Hindi mo ba ako kinakatakutan, Dennis? Bakit naman kita kakatakutan? Ngumiti siya pero hindi ito ordinaryong ngiti. Naghalikan kami. Mainit, maalab, parang matagal na naming pinipigil. Tinanggal niya ang suot kong polo at ako naman dahan-dahan kong hinubad ang manipis niyang damit. Habang magkahawak ang katawan namin, ramdam ko ang kakaibang lamig sa balat niya. Hindi malamig na parang aircon, kundi lamig na parang walang buhay. Pero hindi ko pinansin. Nadala na ako sa sandali. Dinala ko siya sa kama. Mainit ang eksena. Totoo, pero sa gitna ng lahat ng yon, may mga bagay akong napansin. Wala siyang pulso. Wala akong naririnig na tibok ng puso niya habang nakadikit siya sa dibdib ko. Ang mga mata niya, habang nilalabasan siya ng ungol, ay parang nag-iiba ang kulay. Nang matapos kami, nanahimik kami sandali. Nakatagilid siya sa kama, nakatingin sa akin. Bigla siyang nagtanong, "Bakit mo ako dinala rito?" "Ayaw ko pang matapos ang gabi," sagot ko. Tumayo siya, hubot-hubad pa rin. Lumapit siya sa bintana at binuksan ito. Ang hangin sa labas ay malamig, pero siya parang walang nararamdaman. Napansin kong may kakaiba sa likod niya. Sa ilalim ng kanyang balat, sa bandang likod ng balikat, may mga umbok, parang pakpak o buto na pilit lumalabas. Lumapit ako. "Tala, anong..." Bigla siyang humarap at ang kanyang muka nagbago. Namula ang mga mata, lumalim ang mga pisngi. Ang mga ngipin niya humaba, matatalas, parang pangil ng hayop. Ang mga kuko niya tila naging matulis na parang kutsilyo. Hindi ako makagalaw. "Tapos na ang gabi, Dennis," sabi niya. Nang lalapit na siya sa akin, bigla kong napahawak sa rosaryo na nakasabit sa bedpost ng kama ko. Bigay ng lola ko yun noon pa. Inihampas ko yun sa kanya at para siyang napaso. Napaurong siya, napasigaw at biglang tumalon palabas ng bintana. Lumapit ako sa bintana. Wala na siya. Ilang saglit pa, nakita ko ang isang malaking itim na nilalang na may pakpak. Mabilis na lumilipad palayo sa kadiliman ng langit. Hindi na ako nakatulog ng gabing yon. Simula noong gabing yon,
hindi na ako bumalik sa mga bar. At tuwing gabi, sinisigurado kong nakasara ang lahat ng bintana at pintuan. Sapagkat minsan, sa BGC, isang halimaw ang nakausap ko. Nakasama ko sa kama. Isang aswang na ang gusto lang pala ay ang laman ko.